Hi everyone! Welcome back to our channel, Sweet Rocky, Tagalog Story. Inaanyayahan po namin kayo na suportahan ang aming channel. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment na rin po kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong araw. Ang istoryang ito ay pinamagatang Married to the Ruthless Mafia Boss. Ako po ang inyong narrator na magbibigay buhay sa kwentong ito. Napilitang pakasalan ni Elena ang pinaka-kinakatakutang mafia boss na si Lorenzo, kapalit ng kaligtasan ng kaniyang pamilya. Akala niya ay isa lamang itong malamig at walang pusong lalaki. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unti niyang nakikita ang tunay nitong pagkatao. Handang kalabanin ni Lorenzo ang sarili niyang organisasyon para lamang mailigtas ang babaeng hindi niya inaasahang mamahalin. Ang kasal na nagsimula sa sapilitan ay mauuwi nga ba sa tunay na pag-ibig o pareho silang lalamunin ng mundong punong-puno ng pagtataksil at paghihiganti. Tahimik ang buong bahay ni na Elena. Walang may gustong bumasag ng katahimikang iyon. Nakaupo ang ama niya sa lumang sofa habang nakayuko. Halatang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Samantalang ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak sa gilid at pilit itinatago ang paghikbi. Habang si Elena ay nakatayo lamang sa harap ng bintana. Hindi malaman kung paano tatanggapin ang nangyayari. Utang ang ugat ng lahat ng problema nila. Hindi niya alam kung bakit pinasok ng kanyang ama ang negosyong ipinangako lang ng isang kakilala. Ang alam lang ni Elena ay nalugi ito at napilitang umutang ng malaking halaga. Hindi na nila nabayaran ng interes hanggang sa tuluyang napasakamay ng maling tao ang kanilang pera. At ngayon, sila ang nagbabayad ng kapalit. Tumunog ang doorbell, dahilan para magkatinginan silang tatlo. Nanginginig ang kamay ng ama niya bago tumayo. Ako na. Mahina nitong sabi. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang apat na lalaking nakasuot ng itim na suit. Isang lalaki ang lumapit kay Elena. Miss Elena, sumama na po kayo sa amin. Tumango siya nang marinig yun. Tanggap na niya. Humakbang ang ina niya at sumubok na pigilan to. Pwede bang pag-usapan muna natin? Hindi ba pwedeng dagdagan pang palugit? Umiling ang lalaki. Naubos na ho ang palugit ninyo. Napakagatlabi si Elena. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya akalaing ganito kabilis. Lumapit siya sa mga magulang. Ako na po ang bahala. Marahang sabi niya. Anak. Umiiyak na sambit ng ina niya. Ngumiti siya kahit mabigat ang dibdib. Ayokong may mangyari sa inyo, kaya sasama na po ako sa kanila. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat. Patawad anak. Hindi siya sumagot dahil alam niyang kapag nagsalita pa siya, baka tuluyan na siyang maiyak. Tahimik na lang siyang sumama sa mga lalaki. Mahigit 1 oras ang biyahe bago sila nakarating sa isang napakalaking mansyon. Tahimik ang paligid at mahigpit ang seguridad. May mga armadong gwardiya sa bawat sulok. Pagkababa niya ng sasakyan, ay agad siyang sinalubong ng isang babaeng nasa 50 taong gulang. Maayos itong nakabihis at magalang nangumiti sa kanya. Ako si Marta, ang head housekeeper ng mansyon. Sumama ka sa akin. Tumango naman si Elena at bahagyang yumuko bilang pagbati. Habang naglalakad sila sa loob, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Simple lang ang disenyo ng bahay. Huminto sila sa harap ng isang malaking opisina at doon ay kumatok si Marta. Sir, nandito na po siya. Imporma nito sa kung sino. Maya-maya ay narinig nila ang malamig na boses mula sa loob. Come in. Binuksan ni Marta ang pinto at doon niya unang nakita si Lorenzo. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintana. Nakaitim na long sleeves na nakatiklop ang manggas hanggang siko
habang may hawak na baso ng alak. Hindi man nakakatakot ang kanyang muka, kagaya ng inaasahan niya, pero sapat na ang presensya nito para maramdaman niyang hindi ito taong dapat lokohin. Lumingon ito sa kanya at sandaling nagtama ang mga mata nila. Hindi siya nito sinuri mula ulo hanggang paa, ni hindi rin ito ngumiti. Sit, maikli nitong utos. Tahimik naman siyang umupo. May inilapag na folder sa harap niyang abogado na hindi niya napansing nasa loob rin ng opisina. Ito ang marriage contract. Napatingin siya rito. Kumirot ang dibdib niya. Ganito pala kabilis magbago ang buhay ng isang tao. Tahimik niyang binasa ang bawat pahina. Inangat niya ang tingin. Kapag pumirma ba ako, ay wala na kaming utang sa'yo. Diretso siyang tiningnan ni Lorenzo. Ligtas na ang pamilya mo sa akin at sa utang. Malamig na boses nitong sagot. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumirma. Pagkabigay niya ng ballpen ay sinara ng abogado ang folder. Congratulations! Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti sa narinig. Hindi naging enggrande ang kasal. Walang bisita at iilang tao lang ang naroon. Ilang minuto lang ang tinagal ng seremonya at pagkatapos doon ay opisyal na siyang Mrs. Ni Lorenzo de Luca. Napakabilis, parang panaginip o isang bangungot. Kinagabihan ay dinala siya ni Marta sa silid na nakalaan para sa kanya. Malaki iyon, may sariling sala, walk-in closet at balkonahe. Habang nilalagay niya ang maliit niyang bag sa kama ay may kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay si Lorenzo ang bumungad. Gusto kitang makausap. Seryoso nitong pahayag. Tumango siya at niluwagan ng pagkakabukas, dahilan para pumasok ito sa loob, ngunit nanatiling malayo sa kanya. Ayokong maging komplikado ang pagsama natin. Hindi umiimik si Elena sa narinig. Alam kong hindi mo ginusto ang kasal na ito. Nagulat siya. Dahil hindi niya inaasahang maririnig yon mula rito mismo. May sarili kang kwarto. Walang pipilit sa'yo sa kahit anong bagay. Bahagyang nanlalaki ang mga mata niya. Talaga? Tumango ito bago bumuntong hininga. Dahil kasunduan lang ang kasal natin. Nakahinga siya ng maluwag dahil kahit papaano ay nabawasan ang kaba niya. Nagpatuloy si Lorenzo sa pagsasalita. Pero may isa lang akong kondisyon. Kondisyon? Ano? Kapag nasa labas tayo, ay kailangan magmukha tayong totoong mag-asawa. Mariing sabi nito. Sandali siyang natahimik bago nagtanong. At kapag nasa loob ng bahay? Mamuhay ka ng normal kahit anong gusto mo. Bali walang sagot na nito. Hindi kita guguluhin hanggat hindi mo nilalagay ang sarili mo sa panganib. Napakunot noo si Elena. Ano? Panganib? Hindi agad sumagot si Lorenzo. Sa halip ay lumapit ito sa bintana. Maraming gustong manakit sa akin, Elena. Kapag nalaman nilang mahinang depensa ko, ikaw ang unang gagamitin nila laban sa akin. Hindi niya alam kung bakit. Pero ngayon lang niya tunay na ramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang pala siya basta asawa sa papel. Dahil isa rin siyang posibleng maging target ng kalaban nito. Tumango si Elena. Naintindihan ko. Lumingon si Lorenzo at sa unang pagkakataon ay bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Hindi mo kailangang matakot habang nandito ka. Ilang segundo silang nagkatitigan. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Sige na, magpahinga ka na. Pagkasara ng pinto, ay napaupo si Elena sa gilid ng kanyang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala. Akala niya, ang magiging asawa niya ay isang malupit na lalaking walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero sa unang araw pa lang, iba na agad ang pinakita nito. Napatingin siya sa wedding ring sa kanyang daliri. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit isa lang ang sigurado mula sa gabing ito. Tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay niya.
2 linggo na ang lumipas mula nung maging asawa ni Elena si Lorenzo. Hindi pa rin siya sanay tawaging Mrs. De Luca. Sa tuwing maririnig niya iyon mula sa mga kasambahay, napapahinto pa rin siya bago lumingon hanggang sa unti-unti na rin siyang nasanay sa buhay sa loob ng mansyon. Maaga siyang nagigising tuwing umaga. Kadalasan ay nagkakape siya sa hardin habang binabasa ang librong nakita niya sa mini library ng bahay. Minsan naman ay tinutulungan niya si Marta sa kusina kahit paulit-ulit siyang pinapaalalahanang hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano. Mama, baka naman pagalitan kami ni Sir kapag nakita kayo naghuhugas ng plato. Natatarantang sabi ni Marta. Napangiti si Elena. Hindi naman siguro. Hayaan mo na lang siyang magalit. Naku, seryoso si Sir pagdating sa mga tao niya. Magagalitin yun. Napapailing na lang siya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya si Lorenzo. Araw-araw niya itong nakikita pero bihira silang mag-usap. Maaga itong umaalis at madalas ay gabi na kung umuwi. At kapag nagkakasalubong sila sa hapagkainan, simpleng tango lang o maikling tanong kung maayos bang araw niya ang binibigay nito. At ni minsan ay hindi siya nito pinagsalitaan ng masama. Isang umaga, habang nag-aalmusal siya ay dumating si Lorenzo na bagong uwi. Mukhang galing pa ito sa trabaho dahil nakasuot pa rin ng itim na suit. Napansin niyang may maliit na hiwa sa gilid ng noo nito. Hindi niya napigilang mapatitig kay Lorenzo. Tahimik tong umupo sa tapat niya. Good morning, sabi lang nito. Napakurap si Elena. Good morning. Natitigilang sagot niya. Tahimik silang kumain at makalipas ang ilang minuto, hindi na niya napigilan ang sariling magtanong. Nasugatan ka? Komento niya. Dahilan para mapahawak si Lorenzo sa kaniyang noo. Maliit lang. Sagot lang nito. Nakipag-away ka ba? Bahagyang natawa ang lalaki sa tanong niya bago umiling. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang may mga bagay na hindi dapat pinapakialaman pa. Matapos kumain ay tumayo na si Lorenzo. Baka gusto mong lumabas mamaya. Napatingala siya rito. Pwede ba? Oo naman. Tipid nitong sagot. Sasamahan mo ba ako? Umaasang tanong ni Elena. Ngunit umiling lamang si Lorenzo dahilan para manlumos siya. May meeting ako mamaya. May sasama naman sa'yo kaya wala kang dapat isipin. Napangiti na lang siya. Salamat. Saglit siyang tiningnan ni Lorenzo bago ito tuluyang umalis. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya pero parang bahagyang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Lumabas si Elena ng hapong kasama ang 2 bodyguard. Hindi siya pinayagang pumunta sa mataong lugar kaya naman sa isang tahimik na cafe lang sila naupo. Ilang sandali lang ay napansin niyang may isang batang lalaki ang nadapa habang tumatakbo. Agad siyang lumapit at tinulungan to. Okay ka lang ba? Tumango ang bata kahit naiiyak na. Tinulungan niya itong makatayo at nilinisan ang gasgas nito gamit ang tissue na nasa bag niya. Napangiti ang bata. Thank you ate. Bago pa man to makaalis ay may babaeng lumapit. Mukhang nanay ng bata. Maraming salamat po. Pasasalamat nito sa kanya. Pagbalik niya sa sasakyan ay napansin niyang nakatingin lang sa kanya ang isa sa mga bodyguard. May problema ba? Tanong niya agad. Umiling naman to kaya hinayaan na niya. Pagsapit ng gabi ay bumalik na siya ng mansyon. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad siya sa hallway ay nasalubong niya si Lorenzo. Mukhang kakauwi lang din. Tapos na bang lakad mo? Oo. Mabilis niyang sagot. May nangyari ba? Usisa nitong tanong. Wala naman. Saglit siyang nag-isip. Actually, may natulungan lang akong batang nadapa. Bahagyang tumango ang lalaki. Good. Yun lang sasabihin mo? Nakangusong tanong niya. Ano pa ba dapat? Taas ang isang kilay nitong tanong. Umiling na lang siya
Baka may masabi pa siyang hindi nito magustuhan. Hindi man ito marunong makipagkwentuhan, ay marunong naman itong makinig. Bandang 11:00 ng gabi, hindi pa rin makatulog si Elena, kaya naisipan niyang lumabas sa balkonahe para magpahangin. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig. Maya-maya ay may narinig siyang mahihinang kaluskos mula sa hardin. Napakunot ang noo niya. Akala niya ay pusa lang, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ay sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napasigaw ang ilang kasambahay sa takot, habang nagkakagulo ang mga gwardya. Naniga si Elena sa kinatatayuan, at hindi niya alam ang gagawin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. "Lumayo ka sa bintana!" Malakas at tila kulog na utos ni Lorenzo sa kanya. At bago pa siya makakilos, ay mabilis itong lumapit at hinila siya palayo. Kasunod noon ang pagbasag ng mga salamin. Isang bala ang tumama sa mismong pwesto kung saan siya nakatayo, ilang segundo lang ang nakalipas. Nanlalaki ang mga mata niya. Kung hindi siya nito nahila, ay marahil patay na siya. "Huwag kang bibitaw sa akin." Mahigpit ang pagkakahawak ni Lorenzo sa kamay niya bago sila mabilis na lumabas ng kwarto. Sunod-sunod pa rin ang pagputok ng baril sa ibaba. "Sir!" Tumakbo ang isa sa mga tauhan palapit sa kanila. "May mga nakapasok na mismo dito sa loob. Dalhin si Elena sa panic room." Mariing utos nito. Ano naman ang gagawin mo?" Nanginginig na tanong niya. Napatingin si Lorenzo sa kanya. "Kailangan ko lang itong tapusin." "Hindi pwede. Baka may mangyari sa'yo." Hindi niya namalayang mahigpit na niyang hinawakan ang kamay nito. Saglit itong natigilan. Hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa yun. Marahil ay natatakot lang siya o baka ayaw niya talagang may mangyaring masama rito. Marahang inalis ni Lorenzo ang kamay niya. "Makinig ka sa akin, Elena." Kalmadong boses na sabi nito sa kabila ng kaguluhan. "Walang mangyayari sa'yo." Pero paano ka?" Naluluhan na tanong ni Elena. "Sanay ako sa ganitong sitwasyon, kaya huwag mo akong isipin." Ilang segundo silang nagkatitigan, pagkatapos ay marahan itong hinaplos ang pisngi niya. "Magtiwala ka sa akin. Sige na." Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Lorenzo at mabilis na tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng putukan. Naiwan si Elena na nakatingin lamang sa likod nito. Hindi na niya alam kung alin ang mas malakas, kung ang tibok ba ng puso niya dahil sa takot o dahil sa lalaking ilang linggo pa lang niyang nakakasama, ngunit handang ilagay ang sarili sa panganib para lamang masigurong ligtas siya. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyaring pag-atake sa mansyon. Mas lalo pang hinigpitan ng seguridad. Dumami ang mga gwardyang nagbabantay sa bawat bahagi ng mansyon at halos bawat galaw ni Elena ay may kasamang bodyguard. Noong una ay naiinis siya dahil pakiramdam niya ay para siyang nakakulong. Pero isang umaga, habang papalabas siya ng hardin, napansin niyang dalawang lalaki na naman ang tahimik na sumusunod sa kanya. Napabuntong hininga siya. "Hindi po pwedeng maglakad ng ako lang?" "Pasensya na po, ma'am." Sagot ng isa sa mga bodyguard. "Utos po ito ni sir." Hindi na siya nakipagtalo dahil alam niyang kahit ano pang sabihin niya, susundin pa rin ng mga ito ang utos ni Lorenzo. Nang gabing iyon, nadatnan niya si Lorenzo sa sala. Katatapos lang nitong umuwi at mukhang pagod na pagod. Maluwag ang pagkakatali ng necktie nito at may hawak itong isang baso ng tubig. Napansin itong nakatingin siya. "May kailangan ka ba?" tanong nito. Umiling si Elena bago naupo sa tapat nito. Wala naman." "Tingin ko meron, kaya sabihin mo na." Napangiti siya ng bahagya. "Bakit mo ako binabantay ng ganun kahigpit? Kung pwede namang pabayaan mo na lang ako." Tahimik munang uminom si Lorenzo bago sumagot. "Hindi kita binabantayan. At hindi rin kita basta pwedeng pabayaan. Dahil asawa kita, kung may mangyayari ulit sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko."
Hindi agad nakasagot si Elena. Simple lang ang pagkakasabi nito, pero ramdam niyang seryoso si Lorenzo. Akala ko, kasunduan lang ang lahat sa atin. Totoo naman yun. Kasunduan lang. Ismid nitong sagot. Kung ganoon, bakit parang masyado kang nag-aalala sa akin? Ilang segundo siyang tiningnan ni Lorenzo bago bahagyang ngumiti. Hindi ko ugaling pabayaan ang mga taong nasa poder ko, Elena. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis sa sagot nito. Responsibilidad lang pala ako. Nakangusong bulong niya. Kahit papaano ay parehong magaan ang usapan nila at nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Bakit? May iba ka pa bang gustong marinig? Usisa nito na tila nakakaloko kung tumingin. Napailing siya at natawa ng bahagya. At sa unang pagkakataon, ngayon lang niya nakitang natawa si Lorenzo. Bahina lang yon pero sapat para magulat siya. Kaya mo rin palang ngumiti. Bakit hindi mo kaya dalasan? Sarkastiko niyang tanong. Mahal ang ngiti ko. Sagot nito. Mas bagay kaya sa iyong nakangiti? Mahinang sagot niya. Hindi na sumagot ang lalaki. Basta na lang to umiwas ng tingin at uminom ulit ng tubig. Mula noon, mas naging magaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kapag sabay silang nag-aalmusal, hindi na puro katahimikan ng namamagitan sa kanila. Nagkukwento si Elena tungkol sa mga librong nabasa niya o sa mga nangyayari sa kanya habang wala ang lalaki. Tahimik namang nakikinig si Lorenzo. Minsan ay sasagot lang ang lalaki ng maikli, pero napapansin niyang hindi na ito kasing lamig ng dati. Isang hapon, nagluluto si Elena ng pasta sa kusina at napadaan si Lorenzo. Anong ginagawa mo? Tanong nito kahit obvious ang ginagawa niya. Ano ba nga ba? Di nagluluto. Sarkastiko niyang sagot. Kitang-kita ko nga. Pabalang din namang sagot ng lalaki. Napatawa si Elena. Ang ibig kong sabihin, nagluluto ako kasi gusto kong subukang gawin kaya hayaan mo na ako. Hindi ko naman pinagtatrabaho rito. Kaya bakit? Mas gusto mong kumikilos kung pwede mo namang ipagawa. Naiinip na kasi ako eh. Gusto ko lang maglibang. Sagot niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Lumapit si Lorenzo at sinilip ang niluluto niya. Marulong ka pala eh. Hindi masyado. Tipid niyang sagot. Tikman natin mamaya. Tingnan natin kung masarap. Napatingin siya rito. Tumango ang lalaki. Sabi mo, ikaw ang nagluto kaya titikman ko. Makalipas ang ilang minuto ay magkatabi silang kumakain sa dining room. Ano? Sarap ba? Tanong ni Elena nang mapansing nakatingin si Lorenzo sa kanya. Bakit ka nakatingin? Usisa ni Elena. Wala. Iwas tinging sagot ni Lorenzo. Iniisip ko lang na mas masarap palang luto mo kaysa kay chef. Napatawa si Elena. Uy, huwag mo ang iparinig yan. Baka mag-resign yun bigla eh. Bahagyang natawa si Lorenzo. At sa pagkakataong yun, napansin ni Elena na mas gusto niyang itsura nito kapag nakangiti kaysa kapag seryoso. Kinagabihan, lumabas siya ng balkonahe ng kanyang silid. At hindi nga nagtagal, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya ay si Lorenzo yon. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Hindi kasi ako makatulog eh. Ikaw rin naman hindi patulog eh. May iniisip lang. Lumapit to at tumabi sa kanya. Tahimik silang nakatanaw sa maliwanag na buwan. Malamig ang hangin kaya bahagyang napayakap si Elena sa sarili. Napansin yun ni Lorenzo kaya tahimik nitong tinanggal ang jacket at inabot sa kanya. Suotin mo. Nag-alangan pa siya pero tinanggap din naman niya ang jacket. Salamat. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Tsaka marahang nagsalita si Elena. Alam mo, nung una, akala ko sobrang sama mong tao dahil nga sa nangyari sa pamilya ko. Ngayon, alam ko nang hindi. Napalinguan si Lorenzo sa kanya.
Hindi ka nga lang marunong magsalita ng marami. Ang tipid-tipid mo lagi na para bang ang mahal-mahal ng bawat salita mo. Natatawang dagdag pa niya. Mas gusto kong pinapakita kaysa sinasabi. Nakakatamad. Naiiling na sabi ni Lorenzo. Napangiti si Elena. Napansin ko rin yan sa'yo. Muling bumalik ang katahimikan. Pero hindi yun nakakailang. Habang magkatabing nakatanaw sa kalangitan, pareho nilang nararamdaman na unti-unti nang nagbabago ang relasyon nila. Hindi pa man iyon pag-ibig, pero nagsimula na silang maging bahagi ng araw-araw na buhay ng isa't isa. At sa unang pagkakataon, mula nang ikasal sila, hindi na pakiramdam ni Elena na mag-isa siya sa loob ng napakalaking mansyon dahil kakampi na niya ang kanyang asawa at kasangga. Nang gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sinubukang hawakan ni Lorenzo ang kamay ni Elena. Hindi naman tumanggi si Elena. Nang mga oras na yun, ay nakanamdam na sila ng init. Init na napunta sa isang matinding pagniniig. Sa oras na yun, binuhat ni Lorenzo si Elena patungo sa kama at doon naganap ang una nilang pagtatalik. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan sa loob ng mansyon. Bilang pinakakatakutang mafia boss, patuloy na hinarap ni Lorenzo ang mga banta at hamon sa kanyang kapangyarihan. Ngunit may isang malaking nagbago. Hindi na siya nag-iisa. Sa bawat pagpupulong at pagpapasya, si Elena ang naging lihim niyang lakas at takbuhan. Natutunan ni Elena na unawain ang mundong ginagalawa ng asawa. At si Lorenzo naman ay naging mas maingat dahil alam niyang may uuwian na siya at naghihintay sa kanya. Isang gabi, habang abala si Lorenzo sa pag-aaral ng mga dokumento sa kanyang opisina, pumasok si Elena na may dalang tasay ng tsaa. Napansin agad ni Lorenzo ang kakaibang tamlay at pamumutla ng asawa niya. May problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Lorenzo. Sabay tayo upang alalayan to. Ang malamig at matigas na mafia boss ay biglang nanginginig at nanlalambot tuwing si Elena na ang nasa harapan niya. Ngumiti ng bahagya si Elena at may nilapag na maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Kunot noong binuksan ito ni Lorenzo. Tumambad sa kanya ang tatlong magkakaiba na pregnancy test kits at lahat ng ito ay malinaw na 2 pulang guhit. Elena, ano to? Bulong ni Lorenzo, tila hindi makapaniwala. Ang kamay na sanay humawak ng armas ay biglang nanginginig. Magiging tatay ka na, Lorenzo. May luhang sagot ni Elena. At hindi lang daw isa. Galing ako sa doktor kanina para magpa-ultrasound. 3 raw? Lorenzo, triplets yung magiging anak natin. Natigilan ng haring mafia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena na pumatak ang luha mula sa mga mata ng pinakakakatakutang lalaki sa kanilang lungsod. Lumapit si Lorenzo, dinala ang mukha sa tiyan ni Elena at niyakap ang baywang nito ng buong pag-iingat. Salamat, Elena. Salamat. Bulong ni Lorenzo na punong-puno ng emosyon. Isinusumpa ko. Poprotektahan ko kayo ng buong buhay ko. Walang sino mang makakapagpahamak sa pamilya natin. Lumipas ang 5 taon. Nanatiling makapangyarihan at tinitingala si Lorenzo de Lucas sa mundo ng underground. Ngunit sa loob ng kaniyang mansyon, may iba nang nagpapatakbo ng buhay niya. Ang malaking hardin na dating nabantayan ng mga armadong lalaki ay napuno na ngayon ng ingay at tawanan ng 3 batang magkakamukha. Sina Leo, Liam at ang nag-iisang prinsesa na si Lara. Kahit musmus pa lang, bakas nasa triplets ang dugong ni Luca. Matatalino, alerto, ngunit may mabubuting puso tulad ng kanyang ina at ama. Lara, huwag mong hilahin ang buhok ng kuya mo. Natatawang saway ni Elena habang nakaupo sa hardin. Pinapanood ang mga anak na naglalaro sa ilalim ng mahigpit, ngunit mapagmahal na pagbabantay ng mga bodyguard. Isang pamilyar na init ang naramdaman ni Elena
nang may yumakap sa kanya mula sa likod. Suot pa rin ni Lorenzo ang kanyang mamahaling itim na suit. Kakaalis lang sa isang mahalagang pagpupulong ng organisasyon. Ngunit ang otoridad sa kanyang mukha ay napalitan agad ng labis na pagmamahal nang makita ang mag-iina. "Hayaan mo sila, asawa ko," bulong ni Lorenzo bago hinalikan ng leeg ni Elena. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Elena, kung saan nagniningning ang kanilang wedding ring. "Ang lahat ay takot sa akin. Ngunit ang 3 yan lang ang kayang magpatakbo sa akin." Natawa si Elena at lumingon upang suklian ang halik si Lorenzo. Ang kasal na nagsimula sa sapilitan at takot ay naging daan upang mahanap ng pinakamabangis na mafia boss ang kaniyang kahinaan at ang kaniyang pinakamatinding lakas. Sa gitna ng mundong punong-puno ng panganib, nahanap ni Lorenzo at Elena ang isang perpekto at masiyang tahanan kasama ang kanilang mga triplets. Wakas.